Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang Milwaukee Bucks, na humahatak ngayon pa itaas, hindi mapagkailan na naging masama ang simula nila sa season na ito na nag-record ng 2-8. Pero ngayon tila bumabawi na, dahil ang Bucks ngayon ay nanalo ng 6 sa kanilang huling 7 laro upang umunlad sa 8-9 sa season na ito, at nakapwesto na sila ngayon sa pang-6 sa Eastern Conference. Patuloy na dinadala ni Giannis Antetokounmpo ang koponan sa panalo, sa kanilang sunod-sunod na panalo. Grabe ang ibinigay na lakas ni Giannis Antetokounmpo upang kunin ang mga panalo. Si Giannis Antetokounmpo ay may average sa season na ito na halos double-double na merong 32.4 points, 11.9 rebounds, at 6.4 assists, 0.6 steals, at 1.4 blocks kada laro, at ang 8-time All-Star na ito ay bumaril din ng 60.8% mula sa field na hindi mapigilan. Ang isa ngayon sa nagpapatibay para sa panalo ng Bucks ay ang kanilang pina-improve na depensa. Sa una nga puno ng pagbabati ko sa kanila dahil sa may masamang simula, ngunit tila bumabawi ngayon ang Bucks at todo bigay na din dito ang coaching staff. Sa kabila ng masamang simula para sa Bucks ay umaalingaw-ngaw na naman ang patungkol sa paglipat ni Giannis sa ibang koponan, ngunit sa ngayon nagpahiwatig ang kanyang ahente na si Georgios Panou. Inihayag niya na gagawa daw si Giannis ng desisyon pagkatapos ng season na ito. Kinukonsidera ni Georgios Panou na parang tahanan na ni Giannis ang Bucks dahil gumugol na dito si Giannis ng mahabang panahon. Idinagdag pa niya na si Brook Lopez at Chris Middleton daw ay may katulad na nakontrata kay Giannis. Nilinaw niya na makatarungan daw para sa kanila na magkaroon ng isang mahusay na asset tulad na ginagawa ngayon ni Giannis na patuloy na may magandang laro para sa Milwaukee Bucks. At syempre nandyan din sa kanila si Damian Lillard na handang tumulong kapag kinakailangan, na maaasahan para sa opensa. Si Giannis Antetokounmpo ay magiging libreng ahensya na sa 2027 season, sa pamamagitan ng pag-opt-out niya sa $62.7 million player option para sa 2027 hanggang 2028 season. Ang lahat ng mga alingaw-ngaw patungkol kay Giannis na maaaring lumipat ay siya pa rin makadesisyon niyan kung saan siya dapat mapuntang koponan na makakabuti para sa kanya. Pag-uusapan naman natin ang Philadelphia 76ers na naging usapan ng karamihan dahil sa kanilang sitwasyon ngayon na nahihirapan. Humarap muli si James Harden sa dating koponan niya na Philadelphia. Sa naganap na laban natalo na naman ang Sixers sa score na 125-99. Nagtala si James Harden ng 23 points, 2 rebounds at 8 assists, habang ang rising star naman na si Tyrese Maxey ay nagtala ng 17 points at 4 rebounds at 4 assists. Ang pagkatalo ng Sixers ang nagdala sa kanila sa 3-13 na record, na pinaniniwalaan ng iba na tila hindi na makahabol pa dahil nga sa isyo sa mga injury ng mga star player. Nahihirapan ngayon si Tyrese Maxey para sa Sixers, siya na lang ngayon ang maaasahan, ngunit halata na kailangan niya talaga ng tulong. Sa dalawang superstar ng Sixers na si Joel Embiid at Paul George ay kasalukuyan na limitado lang ang laro dahil sa mga injury nito. Masakit ito na pangyayari sa kanila, siguro kapag healthy lang sina Joel Embiid at Paul George hindi mangyayari ito. Well, ang katotohanan nga dito na kapag nagtuloy-tuloy ito at hindi pa rin kaagad gumaling ang dalawang superstar ay tiyak na hindi na sila makaabanti pa sa itaas. Ang kalusugan para sa isang player ng basketball ay isa sa pinaka-importante, dahil kapag natamaan ka ng injury ay tiyak na hindi ka na makakalaro.